Hindi sa nabigla ako, no? Dismayado ako. Yun ang initial reaction ko. At palagay ko, alam mo naman kung bakit. Kasi Mm, matagal na natin pinag-uusapan, yes. Bobo Frami, di ba? Ang gusto sana natin na ombudsman, yung walang koneksyon Mm. kay Pangulong Marcos because yun nga, masama ang karanasan natin kapag ang ombudsman ay may koneksyon sa Pangulo na nag-appoint sa kanya. But that's now in our rearview mirror, no? Kasi Mm. moving forward na tayo ngayon dahil na-appoint na nga si Boying Rimulya, si Attorney Rimulya, siya na ngayon ang bagong ombudsman. So, right now, ang concern natin is paano natin matutulungan si Ombudsman Rimulya na magampanan yung tungkulin niya bilang protector of the people ng tama, ng maayos. Hindi yung may pagkikiling sa isang bahagi ng ating lipunan. Yes. Sir, in somewhat deep or in somewhat way din po ba ay dismayado po tayo sa GBC or Judicial Bar Council po dahil marami pong mga applicants pero nalagay po siya sa shortlist Kung wala sa shortlist, edi sana wala na pong ganito. Pero just to expectation kasi natin po kababayan kasi GBC talagang napaka kilala po iyan at yung mga paninindigan pero dun nga, nalagay po sa shortlist at napili po ito, attorney, for sake of conversation. Wala tayong magagawa dahil ombudsman nga po, na-appoint na po ito pong si Ombudsman Rimulya, sir. Alam mo, ang ganda ng tanong mo, Frami, no? So, syempre, dismayado rin ako sa JBC, no? But, upon further reflection kasi, ang trabaho ng JBC talaga under our Constitution is to vet Mm. candidates, no? Mm. Kung qualified sila at kung meron silang mga disqualification. Now, syempre si Attorney Remulla naman, si Secretary Remulla naman, qualified naman siya kasi abogado Mm. siya, Mm. meron naman siyang experience sa prosecution of cases, no? Mm. But yung mga disqualification niya naman kasi hindi rin ganun kalinaw, no? May mga kaso siya but those are not really the disqualifications that should matter, no? Now, ang siguro yung kinaka-disappoint ko is hindi kinonsider ng JBC yung the fact na malapit siya sa Pangulo, no? Mm. Kumbaga, hindi na consider yung potential conflict of interest na pwede mangyari down the line, no? But again, gray area rin kasi yon when it comes to the vetting process ng JBC. So, siguro kailangan pa natin pag-usapan yan o pag-aralan kung dapat nga maging disqualifying factor yung potential conflict of interest when it comes to appointing the ombudsman. All right. So, Mm. for now, yan muna yung ano natin dyan, yung ating perspective dyan. Alright. And attorney, kagaya po na binanggit po ninyo, moving forward na po tayo at ngayon binabanggit na re-reviewin po yung Farmally scandal noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at isa rin po sa kanya binanggit ay yung pong pagbubukas sa SALN. Kasi kung ating matatandaan, noong panahon po nitong si Ombudsman Martires ay kinakailangan pa po ng waiver para po makita ang SALN ng isa naman pong public officials, attorney. So, how's that? Parang nagkaroon po ng open po ito? Nag-contradict po ba? Kung paano po pumumuno po sa SALN? Your view po dito, attorney. So, in the spirit of moving forward, Frami, no, when it comes to yung ating bagong ombudsman, siguro, nare-recognize naman niya na maraming naging dismayado, maraming skeptical, no, sa Mm. kanya, right? Given his closeness to the president, no. Yes. So, moving forward, siguro magandang first step, no, to build goodwill or to build trust doon sa mga nagdududa sa kanya. Ang magandang unang hakbang pwede is yung isang tabi na niya yung regulasyon na yon, yung nagpapahirap sa publiko, sa media, ma-access yung SALN ng mga public officials, no? Ikaw, 'di ba sabi mo nga merong regulasyon na
tinalaga ng dating ombudsman, no? Mm. So for Ombudsman Remulla, it would be advisable to build goodwill to repeal that regulation and allow the public, payagan kayong mga journalists, na mga media practitioners, to have easy access to the SALN of all public officials, no, from the president down to the lowest in the bureaucracy. Kasi yun naman ang utos ng saligang batas, Rami. Ang mandato ng ating konstitusyon is dapat yung SALN may access dyan ng publiko. So hindi dapat yan tinatago sa mga gustong makakita, katulad ninyong mga journalists.